Akala ng lahat ay isa lang siyang karaniwang walang silbing lalaki, hanggang sa mabawi niya ang kanyang kapangyarihan at muling naging napakalakas. Sa mundo ng anime na ito, isang araw ay nadiskubre ng mga tao sa buong planeta ang isang nilalang na mas pangunahing umiiral kaysa sa mga atom. Ang nilalang na ito ang lumilikha ng emosyon at kasinungalingan, kasama pa ang iba pang mas komplikadong bagay, at ang nilalang na ito ay tinatawag na logic, at dahil sa logic, maaaring mas totoo pa ang pag-iral ng mga Diyos mula sa ibang mundo kaysa sa mga iniisip nila. Siyempre ang mga Diyos na ito ay nasa gitna ng isang digmaan sa ibang mundo, pero nagsisimula ang kwento nang biglang lumitaw ang isang mahiwagang bilog sa langit sa itaas ng isang lungsod. Dito natin unang nakilala ang ating pangunahing tauhan na si Yoshi na nakatira kasama ang kanyang ama at nakababatang kapatid na si Shi. Maaga pa lang ay pumanaw na ang kanilang ina, kaya ang kanilang ama na lang ang nagpalaki sa kanila. Inaakusa ni Shi ang kanyang kuya na nagpupuyat kagabi para gawin ang isang sikreto, at akala ng bata ay nanunood ng di kaaya-ayang bagay ang kanyang kuya, pero sinabi ng kanilang ama na normal lang ito para sa isang binatilyo. Pagkatapos ay narinig nila ang isang anunsyo tungkol sa isang antas 3 sakuna, at biglang nag-alala si Yoshi at nagtago sa ilalim ng mesa, pero nanatiling kalmado ang kanyang ama at kapatid dahil hindi naman seryoso ang isang sakunang antas 3. Samantala sa labas ay may mga babaeng nakikipaglaban sa isang halimaw. Nasugatan ang isang babaeng may maitim na buhok, pero agad siyang pinagaling ng babaeng may kulay rosas na buhok. Nasa likod nila ang halimaw, kaya lumapit ang isa pang babae na may espada upang bigyan ito ng matinding atake. Agad na bumalik ang halimaw sa dati nitong anyo at nalutas ang sakuna, at pagbalik sa pamilya ni Yoshi, bumalik na sa kwarto ang kanilang ama, kaya inimbitahan siya ni Shi na lumabas para bumili ng regalo para sa kaarawan ng kanilang tatay. Pumayag si Yoshi, at nang sila'y umalis ay bigla siyang nagbihis ng panakip na anyo, na tila may tinatago siyang nakaraan na ayaw niyang malaman ng iba. Napansin niya na may isang organisasyon na pinipilit ang isang babaeng nagngangalang Yukari na sumama sa kanila, at kahit tumanggi si Yukari, mahigpit ang mga patakaran sa mundong ito, kaya napilitan siyang sumunod. Pagkatapos nito ay nakilala ni Yukari ang isang babae na pinuno ng ahensyang humahawak sa mga supernatural na nilalang na lumilitaw sa mundong ito. Sinabi ng babae kay Yukari na isa siyang espesyal na tao na may kakayahang taglay lamang ng 1 sa 1,000,000. Sa lugar na ito ay muling nakita ang 3 babaeng lumaban kaninang umaga sa sakuna. Ayon sa pinuno ng ahensya ay karaniwang lumilitaw ang espesyal na kakayahan ng mga tulad ni Yukari kapag nagdadalaga o nagbibinata, at nawawala ito pagdating sa tamang edad, at malapit na ring mawala ang kapangyarihan ng pinuno dahil malapit na siyang umabot sa yugtong iyon. Ipinakilala niya si Yukari sa kanyang Diyos na kasama sa kasunduan na si Nemesis, at sinabi na ang mga taong nagigising ang kapangyarihan ay may tungkulin na lumaban para mapanatili ang kapayapaan sa lugar. Biglang lumabas ang ulat ng isang bagong sakuna na natukoy malapit sa kanila, at ang sakunang ito ay nasa antas 7, kaya delikado talaga ito, at sa mga sandaling iyon ay namimili si Yoshi at ang kanyang kapatid ng regalo para sa kanilang ama, at biglang lumitaw ang halimaw sa gitna ng shopping center. Ayon sa ulat, dahil sa antas ng nilalang na ito ay malalaman natin na kumakalat ang kontaminasyon sa buong paligid, at ang sinumang makalapit sa kontaminado na lugar ay tiyak na mamamatay. Nakita ni Yoshi ang isang batang naiwang mag-isa, at agad niyang inutusan ang kanyang kapatid na si Shi na iligtas ang bata. Naiwan si Yoshi upang ilihis ang atensyon ng halimaw, at mabilis siyang umakyat sa upuan at tumakbo sa kabilang direksyon para maakit ito. Tinulungan siya ng isang babae at sabay silang tumakbo papunta sa mataas na lugar para makaiwas sa panganib. Dumating ang iba pang mga babae para harapin ang halimaw, ngunit bigla itong lumiit at tumakas. Hindi nila ito naabutan, kaya agad nilang inabisuhan ang seguridad na isasara ang gate, at nang maisara na ang mga gate, ligtas nang makabalik sa normal ang mga tao. Sa kabutihang palad ay nakasama na ni Shi ang kanilang ama, ngunit hindi pa rin nila makita si Yoshi. Lumalabas na pumunta si Yoshi para makipagkita sa babaeng tumulong sa kanya kanina. Alam niyang hindi ito taga-mundong ito, at tila may alam ito sa tunay niyang pagkakakilanlan. Ipinakilala ng babae ang sarili niya bilang si Athena, at sinabi niyang alam niyang may kapangyarihan si Yoshi katulad ng mga babaeng mula sa tanggapan ng seguridad. Lumilitaw na nais ni Athena na maging diyosa ni Yoshi, at nahanap na rin niya ang card na naglalaman ng nawalang kapangyarihan ni Yoshi. Biglang bumalik si Shi at ang kanilang ama, at nang malaman ni Shi na muli nang makakapaglaban si Yoshi ay agad siyang tumutol.
Gusto ng bata na tumigil na ang kanyang kuya sa pagharap sa mga delikadong misyon at mamuhay na lang bilang isang normal na mamamayan. Ngunit nais ni Yoshi na mabawi ang kanyang kapangyarihan upang maprotektahan ang kanyang pamilya, dahil alam niyang hindi sapat ang lakas ng mga kasalukuyang mandirigma upang labanan ang mga sakunang may mataas na antas. Bigla na namang lumitaw ang halimaw kaya agad kinuha ni Yoshi ang card mula kay Athena at tumungo para lumaban. Sabi ng kanilang ama kay Shi ay hayaan na lang daw ang kuya niya sa gusto nitong gawin at dahil hindi naman ito anime na nagtutulak ng hindi kanais na relasyon sa kapatid, dahil sa sinabi ng ama ay naintindihan ni Shi na isa lang itong ordinaryong anime na may overpowered na bida. Pagkatapos ay sumakay na si Yoshi sa kotse kasama si Athena at tinanong kung bakit iyon ang pinili niya. Ibinunyag ng Diyosa na 2 taon na ang nakalipas sa Hong Kong, isinakripisyo ni Yoshi ang kanyang kapangyarihan upang iligtas ang maraming buhay sa isang malaking sakuna dahil sa ginawa niyang ito, humanga si Athena at nagpasya siyang protektahan ang mundong ito kasama siya. Gumawa sila ng kasunduan at nagpalitan ng kapangyarihan na syempre ay tinatakan ng isang magandang halik, samantala ay nakikipaglaban ang grupo ng mga babae habang walang tigil sa pag-atake ang halimaw. Nasira ng halimaw ang sasakyan na kanilang hideout kaya agad lumabas si Yoshi dala ang isang kalasag upang harangin ang atake. Sinabi niyang maghanda na sila sa pagsalakay at nang tumigil ang halimaw sa pag-atake, yumukod siya upang magamit ng babaeng may espada ang kanyang likod bilang tulay at matagumpay nitong binigyan ng huling hampas ang halimaw. Hindi pa sigurado ang lahat kung sino si Yoshi subalit halata na may karanasan siya sa pakikipaglaban, pagkatapos ay nagbago ang anyo ni Yoshi at ikinagulat ng lahat nang makita nilang nakipagkasundo na siya sa Diyosa na si Athena. Pag-uwi sa bahay ay kinailangan niyang harapin si Shi na ayaw pa rin siyang bumalik sa departamento ng seguridad, pero nilapitan siya ni Yoshi para mapakalma at nangakong hindi na siya gagawa ng mga pabiglang desisyon tulad ng ginawa niya 2 taon na ang nakalipas. Pinapangakoan niya si Shi na kapag lumaki ito at naging maganda ay liligawan niya ito, nangako naman ang kanyang kapatid na magiging maganda siya at magkakaroon ng kaakit-akit na katawan at hindi alam ni Shi na niloloko lang siya ni Yoshi upang tumigil na ito sa pangulit. Pagkatapos noon ay dinala siya sa tanggapan ng seguridad at ipinaalam sa mga babae na dati siyang napakalakas na Covenant, ngunit nagretiro matapos abusuhin ang kanyang kapangyarihan at ginamit daw niya ang isang ipinagbabawal na teknik na hindi dapat gamitin ni Newman. Pagpasok ni Yoshi ay sinabi niyang ipagpapaliban muna niya ang pakikipagbatian dahil gusto na niyang matulog, pero pagpasok niya sa kwarto at nakita niya sa loob si Athena kaya agad siyang tumakbo palabas at ipinaliwanag ng pinuno ng tanggapan na kailangan niyang manatili kasama si Athena para mas mapatatag ang kasunduan nila, at dagdag pa nito ay mukhang interesado ang Diyosa na si Athena sa kanyang baril. Kinabukasan ay nagising si Yoshi at alam agad ni Athena na napanaginipan siya nito, dahil napanaginipan din niya si Yoshi pero immoral ang panaginip ni Athena samantalang pakikipaglaban naman ang napanaginipan ni Yoshi dahil siya'y may malinis na puso. Pagkatapos nito ay nakilala nila ang kataas-taasang komandante na si Joro. Joro ang pangalan ng lalaki at alam niya ang reputasyon ni Yoshi ngunit sinabi niya na dito palang magsisimula si Yoshi bilang bagong kasapi, at sa loob ng 2 araw ay magkakaroon ng pagsubok ng lakas. Biglang lumitaw ang isang batang lalaki na may makinang na buhok na ang pangalan ay Olga. Ipinahayag niya na ayon sa kanyang kapangyarihan ay malalaman niyang kakaharap si Yoshi ng ilang mabibigat na problema sa darating na pagsubok. Sinabi ni Joro kay Yoshi na huwag pansinin si Olga dahil kadalasan daw ang mga lalaking may makukulay na buhok ay may problema sa pag-iisip. Ayon pa kay Joro ang mga babaeng may kulay ang buhok ay mas mukhang masarap at tanda ng pagiging isang tunay na lalaking may kakaibang panlasa. Pagkalipas ng 2 araw ay naganap na ang pagsusulit sa lakas at lahat ay kailangang lumahok. Nagtataka si Yoshi kung sasali rin ba si Olga sa pagsusulit pero sinabi ng pinuno ng tanggapan na huwag na lang niya itong pansinin. Si Nemesis ang nagtanong ng mga tanong at lahat ay sumagot. Ang unang tanong ay tungkol sa pinagmulan ng mga halimaw at madali lang ang sagot. Nanggaling sila sa isang planeta na tinatawag na Heaven at maraming taon matapos ang digmaan sa planetang iyon. Binuksan ng mga demonyo ang mga lagusan upang salakayin ang mundong ito. Sa mga sumunod na tanong ay nalaman natin na may 5 sangay lamang ang Departamento ng Seguridad sa mundong ito, pagkatapos ng buong araw ng pagsusulit at natapos na ang lahat at sina Yoshi at ang class president lang ang nakakuha ng pinakamataas na score. Tulad ng inaasahan ang babaeng blonde na si Gert ang may pinakamababang score kaya napilitan siyang magluto.
Ang inihain niya ay isang napakalaking hamburger at hindi naman masama ang lasa ng pagkain pero kakaiba ang sauce. Si Yoshi ang unang tumikim at nagsilbing halimbawa sa lahat naniniwala siyang ito ang tinutukoy na problema ni Olga noong una. Bigla namang tumawag ang kanyang kapatid na si Shi at sinabing may kakaibang nangyari sa kanilang bahay na may babae raw na dinala ang kanilang ama. Matapos ang tawag ay lumapit ang mga babae kay Yoshi para magtanong tungkol dito, lumabas na lahat sila ay gusto ring maging nobya ni Yoshi. Pero sinabi sa kanila na dahil may kasunduan na siya kay Athena na kailangang sumama ito sa kanya habang buhay, kaya kung gusto niyang magka-girlfriend at kailangan ng babae na tanggapin ang isang relasyon na may dalawang babae at isang lalaki, at dapat na ang tao ay makipagkompetensya sa antas ng isang diyosa tulad ni Athena. Pagkasabi ni Athena ng lahat ng ito sa paraang nawalan ng pagkakataon si Yoshi na magka-girlfriend, tinanong ni Yoshi ang class president kung bakit siya tila galit sa kanya at ipinaalam ni Yukari na galit si Tamaki sa kanya dahil hindi siya sumali sa pagbati noong araw na iyon. Tumakbo si Yoshi para humingi ng tawad at sinabing gusto niyang makilala ang lahat. Dito natin nalaman ang tunay na pangalan ng kanyang kaibigan na si Laura, si Chloe at ang kanyang covenant god ay si Valkyrie at ang babaeng may itim na buhok ay si Mani at ang kanyang Diyos ay si Artemis. Ang class president na si Tamaki ay may kasunduan sa Diyos na tinatawag na Venus. Tinanong ni Tamaki kung ilang oras ang kabuoang oras ng pagkabago ni Yoshi dahil sa kanya ay mahigit 200 oras. Siya ang itinuturing na kauna-unahang nagising ang kapangyarihan sa grupo kaso ang kabuoang oras ng pagkabago ni Yoshi ay 10 beses na mas matagal kaysa kay Tamaki na mahigit 2,000 oras siyang nasa anyong labanan, na parang bilang ng oras ng paglalaro ko ng Call of Duty ngayong taon. May simpleng dahilan si Yoshi kung bakit ganoon siya katagal mag-transform at mabilis siyang mag-recover ng enerhiya, 5 minuto lang ng pahinga ay kaya na niyang muling mag-transform at lumaban. Tinanong niya ang lahat tungkol kay Olga pero walang sumagot kaya't napagpasyahan ni Yoshi na tawagan ang dati niyang mga kaibigan mula sa sangay ng Hong Kong, tumawag siya para kamustahin ang lagay ng mga bagay at upang itanong kung ano talaga ang alam nila tungkol kay Olga dahil halatang may itinatago ang mga tao rito. Samantala ay biglang bumisita si Olga sa kulungan upang makita ang halimaw na nakapture ng grupo ni Yoshi. Kinabukasan ay sumali ang buong grupo sa isang combat training session at sa control room, ini-analyze ng mga tauhan ang data ng halimaw at bumuo ng mga pagsubok para sa mga advanced users upang piliin ang pinaka-epektibong paraan ng pag-atake. Isa itong literal na pagsasanay upang mapabuti ang kanilang kakayahan at matukoy ang kanilang mga kahinaan at naroon din si Olga upang manood. Sa loob ng pagsasanay si Mana ay nasa isang sulok na nakapwesto para bumaril, si Chloe naman ay patuloy na sumusugod para atakihin ang halimaw. Kung may panganib ay tumatakbo si Yoshi dala ang kanyang kalasag para magbigay ng suporta, si Tamaki naman ang naka-assign para gamutin ang mga nasugatan, habang si Yukari ay nagtatanong tungkol sa konsepto ng pakikipaglaban. Ipinaliwanag na ang mga Diyos ng kasunduan at ang mga user ay may kapangyarihan na tinatawag na logic. Sa pamamagitan ng pag-transform bilang energy users ay nahiram nila ang logic ng kanilang Diyos upang makakuha ng mahikang kapangyarihan, magandang armor at lakas para lumaban. Pero ang paggawa ng ganitong kasunduan ay parang talam na may dalawang mukha, ang tamang tao ay maaaring gumamit ng kapangyarihan ng Diyos at maging napakalakas sa loob ng ilang minuto, ngunit kung malas ang isang tao na maaari rin siyang mapasukan ng isang halimaw o masamang Diyos. Pagkatapos ay tinanong ni Yukari kung ano ba talaga ang ginawa ni Yoshi 2 taon na ang nakalipas. Ayaw ibunyag ng pinuno ng tanggapan ang nangyari noon dahil ipinagbabawal ito pero si Olga na para bang wala lang, ay nagsabi na ang estado na ginamit ni Yoshi noong araw na iyon ay pinagkalooban ng paggamit ng lahat ng logic sa kanyang katawan para sa isang pagsabog ng napakalakas na kapangyarihan. Ngunit bawal itong gawin dahil nagdudulot ito ng pagkawala ng bahagi ng personalidad ng isang tao. Dahil isa itong ipinagbabawal na hakbang ay maaari lamang itong gamitin kapag may pahintulot ng pinuno ng opisina. Balik sa training session ay hindi matapos-tapos ni Chloe ang pag-atake kaya iminungkahi ni Yoshi na hayaan si Mana ang tumapos sa halimaw, kaya't bumababa si Mana mula sa itaas at tumalon sa ulo ng halimaw at ibinigay ang mga huling suntok. Paglabas ay muling tinanong ni Yoshi kung bakit hindi sumasali si Olga sa pagsasanay at sabi ni Olga, pasado na raw siya sa lahat ng pagsubok kaya hindi na niya kailangang magsanay at biglang may narinig silang babala ng sakuna, pero isa lang itong antas isa na nilalang.
Tinawag si Yoshi para humarap dito dahil sa mabilis niyang abilidad sa pag-recover. Gusto rin sana niyang makita si Olga na lumaban pero inutusan siya ng pinuno ng tanggapan na siya lang ang pupunta. Sinabi pa ni Nemesis na si Olga ay isang power user pero sa parehong panahon ay hindi rin siya isa. Dumating si Yoshi sa isang kindergarten kung saan ang halimaw ay may isang batang bihag. Madali niyang natalo ang mga panlilinlang ng halimaw at napilitang pakakawalan nito ang bata. Pagbalik niya sa base ay nadatnan niyang muli si Olga sa kulungan at tinanong kung anong ginagawa niya roon. Doon nagpa siya si Athena na sabihin na kay Yoshi ang buong katotohanan at ipinahayag niyang isang ang power user si Olga. Pero wala pa siyang Diyos na kasunduan kaya gusto niyang makipag-deal sa kahit sinong nilalang kahit pa ito ay halimaw. Nangako si Olga na makakahanap siya ng Diyos na mas malakas pa kaysa kay Athena upang tapatan si Yoshi, pero halatang hindi ganoon kadali ang bagay na iyon at bigla na lamang, tinawag sina Yoshi at Tamaki upang makipagkita kay Jono. Ipinahayag nila na kahit medyo kakaiba si Olga ay madalas ay tama naman ang kanyang mga hula. Dagdag pa rito ay nais ni Jono na italaga si Yoshi bilang bagong pinuno ng koponan na kapalit ni Tamaki. Tumutol si Tamaki pero hindi niya pwedeng baliwalain ang utos ng presidente. Kaya lumayo siyang may sama ng loob at tinawag ang lahat na seksista. Kinabukasan ay pagkagising pa lang ni Athena at napansin na niyang nag-aalala si Yoshi sa sitwasyon ni Tamaki lalo na't tinawag pa siyang seksista, kahit mahal naman niya ang mga babae. Samantala ay sumulat si Tamaki ng liham para sa kanyang nakatatandang kapatid upang humingi ng paumanhin dahil nabigo siya at nawala ang titulo bilang team leader. Sinabi niya sa kanyang ate na hindi niya ito kasalanan kundi kasalanan ni Yoshi, dahil siya ang tunay na bida ng kwentong ito. Nang sabay-sabay na kumakain ang buong grupo sa almusal, bigla na lang hindi kumain si Tamaki at umalis at inakala ni Yukari na hindi nagustuhan ni Tamaki ang niluto niya, pero pinakalma siya ni Venus at sinabing ganyan talaga si Tamaki minsan. Binanggit naman ni Olga kay Yoshi na kung gusto niyang maintindihan ang pinagdadaanan ni Tamaki, tanungin na lang niya ang pinuno ng ahensya kaya't pumunta si Yoshi sa kwarto ni Nemesis at ng pinuno ng ahensya na puno ng kalat, at doon niya nalaman ang pinagmulan ni Tamaki. Nais daw talaga ni Tamaki na maging doktor para gamutin ang mga taong apektado ng sakit na dulot ng mga halimaw, ngunit nang magising ang kanyang kapangyarihan ay napilitan siyang maging isang power user. Hindi kailanman nagreklamo si Tamaki at palagi siyang gumagawa ng tama, kaya siya ang napiling maging pinuno ng koponan at pagdating sa pagpapahalaga sa buhay, halos pareho sila ni Yoshi at ang kaibahan lang ay medyo mas concerned si Tamaki sa itsura. Biglang nag-alarma muli at sa pagkakataong ito ay 2 antas 4 na halimaw ang lumitaw, agad nagtungo ang buong koponan sa pinangyarihan ng sakuna at hinati sila sa 2 grupo. Ang 2 dalubhasa sa pag-atake ay nagsama sa isang team at sina Tamaki at Yoshi naman sa isa pang team. Ayon sa pinuno ng tanggapan ang 2 halimaw na ito ay ilang beses nang nakatakas dati, kaya tungkulin ng attack team na agad tapusin ang kanilang target at habang sina Yoshi at Tamaki ay kailangang maglaan ng oras, hanggang dumating ang kasama nilang grupo para tumulong sa natitirang halimaw. Ginamit agad ni Chloe ang pinakamabilis niyang galaw mula sa simula at pumwesto si Yoshi sa harap ni Tamaki upang hadlangan ang kalaban sa pag-atake. Gumamit si Mana ng isang teknik para maging invisible at magtago na habang si Chloe ay patuloy na sumugod mula sa harap. Inakala ng halimaw na may lamang siya sa labanan kaya ito ay umatake at inilantad ang mahinang bahagi nito, agad naman itong tinamaan ng isang malakas na sipa mula sa likod ni Mana at naging matagumpay ang plano na gamitin si Chloe bilang bitag. Sa kabilang dako ay unti-unting lumalakas ang isa pang halimaw habang hinihigop nito ang enerhiya, kaya napilitan sina Yoshi at Tamaki na lumipat sa pag-atake at inutusan ng pinuno ng ahensya si Tamaki na patayin agad ang halimaw. Ngunit nagatubili siya kaya't napilitang sumugod si Yoshi at ginamit ang kanyang kalasag upang atakihin ang halimaw. Tumakas ang halimaw at iniwan ang taong sinapian upang makaligtas at pagbalik nila, sinermonan si Tamaki dahil sa hindi niya pagsunod sa utos ng mga nakatataas sa kanya at samantala sa kanyang pahingahan, medyo hindi kontento si Yoshi dahil alam niyang sobrang pinapahalagahan ni Tamaki ang buhay ng mga tao. Kaya hindi madali para sa kanya na basta nalang kumitil ng buhay. Kahit pa ito ay isang halimaw na maaaring magdulot ng mas maraming biktima sa hinaharap, napansin ni Athena na si Yoshi ay isang taong may malasakit at pagkaunawa at nagustuhan niya ito lalo. Biglang muling lumitaw ang isang halimaw at umatake dahil wala pang nakaka-recover,
nagpa siya ang pinuno ng ahensya na siya mismo ang sasama kay Yoshi sa laban. Agad silang nagtungo sa lugar at pinigilan ang babaeng halimaw sa pagsipsip pa ng karagdagang enerhiya mula sa paligid. Naglabas ng maraming bomba ang pinuno ng departamento upang palibutan ang halimaw. Inutusan niya si Yoshi na protektahan ang mga sibilyan kaya't itinaas niya ang kanyang kalasag upang takpan ang mga tao habang pinasabog ng pinuno ang mga bomba. Akala ni Yoshi ito na ang pinakamalakas na teknik ng pinuno pero hindi pa pala. Ayon sa kanya ay mga basic attack lang daw ito na mula sa isang magandang babae na single pa, samantala ay nakaupo si Tamaki ng malungkot sa isang sulok na ikinainis ni Venus. Sa huli ay napilitan siyang tumayo at sinabihan si Tamaki na tigilan ang labis na pag-iisip at sumama na sa kanya. Dumating silang dalawa sa lugar ng labanan at nakita ni Tamaki ang maraming taong apektado ng sakit na ikinalat ng halimaw at gusto na niyang gamutin agad ang mga ito. Pero sinabihan siya ni Venus na unahin muna ang pinakamahalagang bagay. Mabilis siyang tumakbo at nakita na natalo na ng pinuno ng ahensya ang halimaw sa pamamagitan ng lakas. Ngayon ay naipit na ang halimaw at iniwan nito ang katawan ng sinapian at nagtangkang sapian ang mga taong nasa likuran ni Tamaki. Pero ginamit ni Tamaki ang kanyang whip upang atakihin ang halimaw at muli siyang inutusan ng pinuno ng ahensya na tapusin na ito. Ngunit sumingit si Yoshi at sinabing hindi laging karahasan ang sagot sa mga problema. Ipinaliwanag naman ni Venus kay Tamaki na hindi niya kailangang mahalin ang lahat ng nilalang sa mundo, kailangan niyang matutong maging matigas sa mga nilalang na nananakit sa ibang tao. Ngayong malinaw na sa kanya ang kanyang paninindigan na pinalo ni Tamaki ng kanyang whip ang halimaw at tuluyang tinapos ito, para kay Yoshi ay medyo malupit ang ginawa ni Tamaki pero ang mahalaga ay ginawa niya ang kanyang tungkulin. Gayunpaman ay ayaw ng pinuno ng ahensya na baguhin pa ni Yoshi ang pananaw niya sa dapat gawin ni Tamaki dahil siya ang leader ng grupo. Kinabukasan ay pumunta si Tamaki sa hapagkainan at humingi ng paumanhin sa lahat dahil sa kanyang kakaibang asal nitong mga nakaraang araw. Pinapatawad naman siya ng lahat at nagpasalamat din siya kay Yoshi at sinabing sa huli, mabait pala talaga siya at dahil doon ay napagdesisyonan niyang pagkatiwalaan na siya ng lubusan mula ngayon. Tumayo si Yoshi para magsalita ng ilang salita kaya tinukso siya ni Chloe at sinabing nagpapanggap siyang huwarang team leader. Kinahapunan ay isang alerto ng sakuna ang inilabas at ito'y antas 9.8 ang pinakamataas na naitala at sa Japan ay parang tsunami na ang ganitong alerto pero sa anime na ito, hindi ito tsunami kundi isang napakalakas na halimaw ang lumitaw, gayunpaman saglit lang itong nagpakita at agad ding nawala kaya walang nangyaring pinsala. Biglang tumakbo si Athena at nakita ang isang nilalang na tinatawag na Lucifer, isa siyang Diyos demonyo at ang mismong paglitaw niya ang dahilan kung bakit natukoy ang sakunang 9.8, sinabi ni Lucifer na mula ngayon ay titira na siya sa mundo ng tao dahil mukhang kawili-wili ito para sa kanya. Pagkatapos noon ay ipinakita na maraming taon na ang nakalipas at si Tamaki pa lamang ang miyembro ng security department na lumalaban sa labas. Sa isang insidente ay nailigtas niya si Chloe mula sa isang sakuna pero siya ay labis na nasugatan, dahil doon ay nagpa siya si Chloe na magkaroon ng sariling kapangyarihan upang makasama sa pakikipaglaban. Ngayon sa kasalukuyan si Chloe ay patuloy pa ring tumatakbo tuwing umaga, ginagamit niya ang isang pulang poste bilang panimulang palatandaan at tumatakbo hanggang sa susunod na poste. Ito ang record na palagi niyang sinusubukang talunin sa bawat takbo. Pagkatapos ay nagtungo siya sa bahay ng pinuno ng tanggapan siya at ang buong team ng investigasyon ay sinusuri ang lugar kung saan naganap ang sakunang 9.8, pero halos wala silang makuhang pahiwatig dahil napakabilis lamang ng insidente. Muli namang sumama si Chloe sa grupo para sa almusal at si Athena ang naghanda nito mga sandwich at tuyong isda lang ang kanyang naihain. Kumain naman ang lahat at nabusog at pinayuhan ni Tamaki si Chloe na huwag nang pumasok muli sa lugar ng investigasyon upang maiwasang masermonan ng investigation team. Tinanong ng grupo si Venus kung sino sa palagay niya ang posibleng dahilan ng pinakahuling sakuna, nabanggit ni Venus ang tungkol sa isang Diyos demonyo, pero agad siyang pinutol ni Athena nang banggitin niya ang pangalang Lucifer. Kalaunan ay nagtungo si Chloe sa media room upang hiramin ang isang computer. Pinanood niya ang footage ng insidente kagabi at may nakita siyang isang babae sa pinangyarihan at alam niyang ang babaeng ito ang nagsanib sa halimaw na naging sanhi ng sakuna, kaya't sinubaybayan niya ang lokasyon nito upang puntahan at hanapin siya. Habang papunta si Chloe sa lokasyon ng babae at nadiskubre ng grupo ni Yoshi at ng Chief of Staff na kumikilos na naman si Chloe ng mag-isa,
pero pinabayaan muna nila siya upang tingnan kung makakakuha siya ng anumang kapaki-pakinabang na impormasyon. Biglang may lumabas na bagong alerto ng antas 4 na sakuna sa malapit kaya agad umalis si Chloe. Sumunod naman agad ang grupo ni Yoshi pero maya-maya lang ay may ulat ng isa pang sakuna sa ibang lugar. Gusto ni Yoshi na sumama si Chloe sa kanila sa bagong lokasyon, pero nagpasya si Chloe na harapin na lang ang unang sakuna ng mag-isa. Kaya't humiwalay si Valkyrie sa grupo upang samahan si Chloe at agad nagkita ang dalawa at nag-transform upang labanan ang mga bola ng enerhiya na posibleng gawa ng mga halimaw at sa kabilang banda, nakaengkwentro rin ng grupo ni na Yoshi ang ganitong mga bola sa kanilang daan kaya't napilitan silang barilin ang ilan sa mga ito. Nakipagtulungan si Yoshi kay Athena para makakalaban at mabilis na nalabanan ni Chloe ang mga bola pero napansin niya na may mga lapida sa loob nito. Samantala ay hindi agad nakaabot si Mana para suportahan si Yoshi kaya nataman siya ng isang buong sasakyan na inihagis ng bola. Pagbalik nila sa base ay sinermonan si Chloe ni Tamaki dahil muli siyang kumilos ng mag-isa, pero para kay Chloe ay naniniwala siyang dapat ay agad na tinatapos ang mga sakuna, kahit nasusugatan si Yoshi ay hindi raw niya kayang hayaang hindi lumaban kung harap-harapang may halimaw na nasa unahan niya. Sa kabutihang palad ay ayos naman si Yoshi at magising na rin siya sa lalong madaling panahon, ipinahayag ni John na naniniwala siyang si Yoshi ay isang mahalagang puwersang mandirigman na dapat protektahan anuman ang mangyari, dahil siya lang ang may kakayahang makabawi agad mula sa pagod at pinsala. Hindi pa rin maintindihan ni Chloe kung bakit masyadong nag-aalala si Tamaki, dahil ginagawa lang naman niya ang sa tingin niyang tama at pagkagising ni Yoshi. Agad lumapit si Tamaki upang humingi ng paumanhin sa naging padalos-dalos na kilos ni Chloe. Masakit pa rin ang katawan ni Yoshi dahil sa labanan pero hindi siya nanisi ng kahit sino at hindi niya ito ginawang malaking isyo, kaya't sinabi niya kay Tamaki na hindi na ito kailangang humingi ng paumanhin, bigla na namang tumunog ang monster alert at tinayang may humigit kumulang 70 nilalang ang paparating. Sabik na ang ogre na makipagsanib sa isang halimaw. Pero ayaw ng nilalang na iyon at hindi rin pumapayag ang pinuno ng tanggapan na kumilos ang kahit sino hanggat hindi pa lubusang nakakabawi ng enerhiya. Pero si Yoshi ay naka-recover na kaya't maaari na siyang sumabak sa labanan, pagdating niya sa lugar ay nadatnan niya ang 12 ng bola ng enerhiya at kahit mahina ang mga ito, nababawi naman sa dami at ang Diyos ang si Artemis ay wala na lang nagawa kundi manalangin na sana ay makabalik ng ligtas sina Yoshi at Athena. Pagkatapos ay nag-transform na sina Yoshi at Athena at pumasok sa gitna ng labanan, sina Tamaki at Chloe ay naghihintay pa rin ng muling pag-recharge ng kanilang enerhiya, natatagal pa ng humigit kumulang 20 minuto at kahit ganoon ay iniutos ni Venus sa driver na ituloy na ang biyahe. Gusto ng dalawang Diyosa na magkaayos na agad ang dalawang babae o kahit man lang mailabas nila ang sama ng loob nila sa isa't isa. Tinanong ni Tamaki kung bakit palaging pumupunta si Chloe sa lugar ng investigasyon ng walang pahintulot, doon nalaman na mismong si Chloe ay hindi alam na ayaw ng investigation team sa kanyang presensya. Ginawa naman ng driver ang nararapat at binago ang ruta ng sasakyan upang bigyan ng oras ang dalawa na mag-usap ng masinsinan at iyon nga ang nangyari. Sinabi ni Tamaki na pakiramdam niya ay nagdudulot ng problema sa mga kakampi si Chloe dahil sa kanyang pagkilos ng mag-isa at ang pinakahuling halimbawa nga ay si Yoshi na nasaktan. Pero para kay Chloe ay mas nais niyang magdesisyong mag-isa at hindi basta sumunod sa utos na parang makina. Pagdating nila sa lugar ng labanan ay agad silang nag-transform habang patuloy pa rin sa pagtatalo. Pinagalitan sila ni Tamaki at sinabi na naniniwala siyang isa silang koponan at dapat nilang suportahan ang isa't isa sa laban. Ngunit naniniwala si Chloe sa kanyang maling akala na kaya niyang labanan ang buong mundo ng mag-isa kahit walang kasama, samantala ay naubos na ang enerhiya ni Yoshi kaya nawala ang kanyang transformation at dumating si Tamaki upang suportahan silang dalawa at nangakong mula ngayon ay sisikapin niyang protektahan din si Chloe bilang kaibigan. Muling tinaas ni Chloe ang kanyang espada at pinagsasaksak ang mga bola ng enerhiya. Kaso hindi pa rin nila makita kung nasaan ang tunay na katawan ng halimaw dahil ang lahat ng nakikita nila ay mga puppet lang. Biglang mula sa tumpok ng mga puppet ay lumabas ang tunay na halimaw, nakita ito ni Tamaki at agad niya itong sinunggaban at naalala niya ang unang pagsali ni Chloe sa koponan at kung paanong magkasama silang lumaban noon. Kaya ginamit ni Tamaki ang kanyang lubid upang gumawa ng daanan para kay Chloe, at doon tumakbo si Chloe upang tapusin na ang halimaw at ng gabing iyon.
pagbalik nila ay nagkaayos na sina Chloe at Tamaki at humingi rin ng tawad si Athena kay Yoshi dahil sa nabigong transformation niya kanina. Dahil nakita niyang nag-aalala ang lahat sa kanya ay nagpasya siyang sabihin ang totoo na nakaharap niya si Lucifer, ang may kagagawan ng Sakuna ng Antas 9.8 at makalipas ang ilang araw, sa hindi malamang dahilan ay nawala sina Artemis at Mana. Hindi naman gaanong nag-alala ang dalawang magkaibigan at ibinunyag na noong bata pa si Mana, nawalan siya ng mga magulang o mas tamang sabihing inabandona siya, at kahit dinala siya sa isang ampunan ay hindi siya naging malapit sa sino man doon. Palagi siyang bumabalik sa lugar kung saan siya iniwan at nag-iiwan ng mga liham sa pag-asang balang araw ay babalik ang kanyang tunay na mga magulang upang hanapin siya. Paminsan-minsan sa gabi ay lumalabas pa rin siya na marahil ay umaasang muli pa ring makikita ang kanyang mga magulang. Alam ito ng pinuno ng ahensya pero hindi ito iniintindi at sa totoo lang, wala pang nakakita kay Mana na ngumingiti. Dahil sa pag-aalala ay tumawag si Yoshi sa kanyang ama upang humingi ng payo kung paano pasayahin ang isang babae. Ang mungkahi ng kanyang ama ay tanggalan ng saplot ang babae o di kaya'y tumapat na hubad sa harap nito, ngunit tumanggi si Yoshi kaya't ang ikalawang mungkahi ng kanyang ama ay bigyan na lang ito ng masarap na pagkain. Sinunod ni Yoshi ang pangalawang payo kaso maling putahe ang kanyang naihanda at hindi ito bumagay sa sitwasyon, kaya lalo lang lumala ang sitwasyon at napatunayang hindi talaga marunong ang mga lalaki sa pagharap sa emosyon ng mga babae. Bukod pa roon na misinterpret ni Tamaki ang ginawa niya at akala niya ay may kung anong masama na naman siyang binabalak, sa huli ay napagtanto ni Yoshi na mas mabuting harapin na lang si Mana at kausapin ng direkta kaysa subukang gamitin ang mga payo ng kanyang ama, hinabol niya si Mana upang makausap ito. Humingi siya ng paumanhin dahil gusto lang daw niyang maging kaibigan nito, pero hindi naman pinansin ni Mana ang sinasabi niya at patuloy lang itong tumatakbo. Sinabi ni Yoshi na masaya siya na muli siyang nagkaroon ng kapangyarihan matapos ang insidente 2 taon na ang nakalipas. Doon ay tila nagising ang likas na pakiramdam ni Mana bilang babae at nais niyang malaman kung ano ang pakiramdam ng biglaang pagsabog ng kapangyarihan. Ikinwento ni Yoshi na noong panahong iyon ay desperado na siya, kaya nagdesisyon siyang gamitin ang mapanganib na paraan. Nawalan siya ng bahagi ng kanyang personalidad dahil dito pero sa kabutihang palad, nanatili ang kanyang pinakamalalalim na damdamin kaya't ngayon, hindi na niya iniisip na ulitin pa ang ganoong kabaliwan. Bigla na namang tumunog ang alarm na isang lumilipad na halimaw ang lumitaw, may antas na 6.5 at agad na lumabas ang buong grupo at nag-transform at pumasok sila sa lugar kung saan nagtatago ang halimaw, at planong salakayin ito agad bago pa ito magising at makalipad. Pero nang lumapit sina Chloe at Tamaki ay bigla silang nahuli at mabilis na naubos ang kanilang enerhiya, dahil dito ay iniutos ng pinuno ng opisina na umatras muna sila at tanging sina Yoshi at Mana na lang ang natira sa loob. Dahil ang enerhiya ay nauubos lang kapag malapit sa halimaw, si Mana na isang taga-baril na may mas malayong abot ang tanging pag-asa, samantala si Yoshi ang kailangang sumuporta at protektahan siya habang siya'y naghahanap ng anggulo para makabaril. Nagtago si Mana at sinubukan na humanap ng tamang posisyon para umatake pero kahit paulit-ulit siyang bumaril, hindi tinatablan ang halimaw na napakatigas nito, napagtanto ng lahat na gasgas lang ang kaya niyang idulot sa halimaw. Dahil sa malareptilyang pandama ng halimaw ay agad nitong natunton si Mana, kahit pa nagtatago siya na parang isang camper sa FPS games iyong klase ng manlalarong tagong-tagong nagpapaputok. Isang pulutong ng mga ahas ang biglang umatake kay Mana kaya't napilitan si Yoshi na mabilis siyang iligtas. Napilitang umatras pansamantala ang buong grupo habang si Mana ay dinala pabalik para gamutin at naiwan ang halimaw sa kinalalagyan nito. Pagkatapos noon ay gusto sanang mapag-isa ni na Yoshi at Mana kaya't lumabas si Athena upang tumingin sa night sky, napansin niyang unti-unting namamatay ang mga ilaw sa malayo. Maya-maya ay lumaganap ang katahimikan na palatandaan na ang epekto ng kontaminasyon mula sa halimaw ay kumalat na hanggang sa planta ng kuryente, na naging sanhi ng pagkagulo sa buong lungsod at dahil walang trapiko at ang mga ospital ay walang tigil sa pagtawag ng suporta. Ang huling lakas na natitira ay hanggang sa umaga na lamang at mismong si Janor na ang kailangang tumulong at tumawag ng suporta mula sa iba't ibang lugar. Pinahayag ni Olga na kung hindi sila makalapit sa ahas na halos wala silang pag-asang manalo. Nang makita ang sitwasyon sa ospital at agad na umalis si Mana kasama si Artemis papunta sa pinangyarihan,
humingi siya ng pahintulot sa mga nakakataas upang gamitin ang blast power dahil gusto na niyang tapusin ang lahat at magsimula ng bagong buhay, ngunit hindi pumayag si Yoshi at sinundan siya. Iniwan ni Janner ang desisyon sa pinuno ng tanggapan at sinabing siya na ang mananagot kung papayagan nito si Mana na gamitin ang kanyang kapangyarihan, at kahit maraming nagtangkang pigilan siya ay nagpumilit si Mana na ituloy ito. Subalit gaya ng isang tunay na bayani, pinigilan siya ni Yoshi at sinabi na handa siyang maging shield upang mapalapit si Mana sa halimaw at matalo ito at alam niyang malungkot si Mana dahil sa kanyang nakaraan, pero gusto niyang ipaalala sa kanya na may mga kasama siya ngayon na nagmamalasakit at ayaw siyang mawala. Sumunod si Mana sa plano ni Yoshi at magkasama silang lumapit sa kontaminadong lugar, at buong tapang na pinrotektahan ni Yoshi si Mana hanggang sa makarating siya sa distansyang sapat para umatake. Nang makarating sila ay inihagis ni Yoshi si Mana at sinubukan na harapin ng halimaw. Nahulog si Mana kaso nasalo siya ni Yoshi at sa ikalawang pagkakataon ay magkasama nilang nagawang talunin ito. Dinala si Mana pabalik sa ospital at doon sa unang pagkakataon at nakita ni Chloe na ngumiti si Mana, na pagtanto niyang ang kailangan lang pala ng kaibigan ay mailabas ang kanyang galit at sakit sa pamamagitan ng paglaban. Ngayon naman ang huling babaeng miyembro ng grupo si Yukari, hindi pa rin siya gaanong nakakatulong sa harapang labanan dahil wala pa siyang kasunduan sa isang Diyos, kaya ginagawa niya ang lahat ng makakaya upang makatulong sa likod. Araw-araw siyang naghahanda ng tubig para kay Chloe at inaalagaan pa ang mga minor characters na madalas hindi napapansin, dahil sa kanyang sipag ay palagi siyang nabibigyan ng kung ano-anong pasalubong. Ngayon ay nagsimula na ring gumawa ng merienda si Yukari para sa lahat at naghahanda pa ng inumin para sa mga Diyosa. Mas masigla na rin ngayon si Artemis dahil mas naging aktibo na si Mana. Para kay Artemis ay may kakaibang talento si Yukari sa pag-unawa sa puso ng mga tao. Tinawag sina Yukari at Olga para subukang makipag-match kay Athena sa training room at hindi naging tugma si Yukari. Si Olga naman ay tinanggihan pa bago pa siya makalapit sa Diyosa at nagtanong si Yukari kung paano ba ang tamang paraan para makipagkasunduan, pero ipinaliwanag ng pinuno ng tanggapan na magkakaiba ang paraan ng bawat pares kaya't umaasa siyang matatagpuan din ni Yukari ang sarili niyang paraan. Pagbalik sa dormitory ay naghanda ng pagkain si Yukari habang iniisip kung paano niya mahahanap ang sariling paraan, pero wala pa rin siyang ideya at sa parehong oras ay nagreklamo ang ahas mula kanina na nilalamig ito kaya't ang isang minor character, kahit hindi mahalaga ay nagdesisyong tumulong dinalhan niya ito ng inumin dahil sira pa ang heater. Ngunit pagdating niya ay nagulat siya nang makitang hindi gumagalaw ang ahas at tumakbo siya upang silipin ito. Pero ang tila patay na ahas ay parte lang pala ng plano nitong makatakas, nang magpakampante ang tauhan ay biglang binalot ng ahas ang buong lugar sa kontaminasyon. Matapos iyon ay kinuha ng ahas si Yukari bilang bihag at hindi naman siya sinaktan hindi pa dahil nabigyan siya ni Yukari ng pagkain, ngayon ay mas nakakatakot na ang ahas at gusto nitong matutunan ang tungkol sa mga kalaban nito, pero sinabi ni Yukari na nagluluto lang siya at ni minsan ay hindi siya nagkaroon ng kasunduan sa isang Diyos. Natuwa ang ahas at patuloy na kinakausap si Yukari at samantala ay pinaplano na ng pinuno ng tanggapan at ng iba pang tauhan na pasabugan ang sahig sa ilalim ng ahas upang mahulog ito sa ibang kulungan. Nasa ospital naman noon ang tatlong babae kaya't si Yoshi lang ang inatasan na magligtas kay Yukari. Wala ring ginagawa si Olga kaya naglakad ito patungo sa lugar kung saan bihag si Yukari upang ipagbigay alam sa kanya na paparating na si Yoshi. Sinabi niyang maghintay lang ito at habang si Yukari ay pilit pa ring sumasagot sa mga tanong ng ahas, pumayag pa siyang sambahin ito kapalit ng isang Diyos. Ngunit bigla na lamang ay napansin ng ahas ang presensya ni Olga kaya't tumalikod ito at marahan pero malakas na tinuruan si Olga kung paano lumipad paatras, napagpasyahan ng ahas na lunukan si Yukari pero bago ito mangyari ay sumabog ang lupa at mabilis na dumating si Yoshi upang iligtas siya. Sa pagkakataong ito ay sumabak na rin ang pinuno ng tanggapan at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang itaboy ang ahas sa himpapawid at ipadala ito sa Diyos na dapat niyang harapin, ngunit bigla na lamang tumayo si Yukari upang protektahan ang ahas. Sakto namang bago sumabog ang bomba ay tinaas ni Yoshi ang kanyang shield upang iligtas siya, pero may batong papatak pa rin sa kanya at sa hindi inaasahang pangyayari ang ahas mismo ang nagprotekta sa kanya. Nang tanungin ng ahas kung bakit siya iniligtas ay sinabi ni Yukari na naniniwala siyang hindi ito masama at ang mga papuri niya rito noon ay totoo,
hindi maintindihan ng ahas kung bakit isusugal ni Yukari ang kanyang buhay para sa isang kalaban na wala naman siyang laban, kaya lalo pa siyang namangha kay Yukari. Dahil dito ay bumalik siya sa orihinal niyang anyo at napagpasyahan na tama si Lucifer tungkol sa mga tao. Pagkatapos ng dalhin si Yukari sa ospital ay nagpasya ang ahas na tanggapin siya bilang kapareha sa isang kasunduan. Makalipas ang ilang sandali ay nagtipon-tipon ang lahat upang panoorin ang kanilang transformation. Talagang nagawang magsanib nina Yukari at ng ahas at nagtaka ang tatlong babae kung ano nga ba ang nangyari. Hindi sigurado ang pinuno ng tanggapan kung mapagkakatiwalaan ang ahas, pero napansin ni Yoshi na bagay ang dalawa kaya piniling hayaan na lang ang sitwasyon. Sama-samang lumipad sa himpapawid si Yukari at ang ahas at binigyan pa niya ito ng cute na palayaw at tinawag niya itong Sir. Makalipas ang ilang araw ay sinabi ni Yoshi sa kanyang kapatid na bukas ay magkakaroon siya ng day off dahil may ibang unit na papalit sa kanya, nagpasya siyang umuwi at isinama si Athena. Kinabukasan pagdating niya sa bahay ay sinalubong siya ng kanyang kapatid na nagsabing pumasok na siya dahil hinihintay na siya ng lahat. Naguluhan si Yoshi pero pagpasok niya at naroon na ang lahat at sabay-sabay siyang binati ng happy birthday, pero nalaman niyang hindi naman pala ngayon ang kanyang kaarawan. Napagtanto niyang nagsisinungaling ang kanyang kapatid upang mapapunta ang lahat sa kanilang bahay para lang makipaglaro. Nagtaka rin si Chloe dahil parang hindi raw ito nagkataon lang na ang day off ni Yoshi ay kasabay ng sinasabing birthday niya, pero binaliwala na lang ito ng lahat dahil gusto lang naman nilang makilala si Yoshi ng mas mabuti at magsaya sa bahay niya na talagang magandang ideya. Nagtanong si Yoshi kung nasaan ang kanilang ama at napag-isip-isip nilang baka muli itong lumabas para maghanap ng babae. At tama nga sila na bumalik ang kanilang ama na may kasamang isang babae at laking gulat ni Yoshi nang makita na ang pinuno ng tanggapan at ang Diyosa na kapareha nito ang kanyang kasama. Lumalabas na naloko rin sila ng kanyang ama at naniwala na talaga ngayong araw ang birthday ni Yoshi, kaya sumama sila sa selebrasyon at nagpunta si Kiri upang maghanda ng pagkain at nag-alok si Tamaki na tumulong. Pumunta ang mga babae sa kusina para tumulong sa paghahanda ng pagkain habang si Chloe ang inatasan na magdekorasyon. Si Olga naman ang nagdala ng mga gamit sa mesa habang si Valkyrie ay hindi maunawaan kung bakit siya isinama ni Chloe sa pag-prepare, lalo't alam naman ng lahat na wala siyang talent sa ganoon. Pagsapit ng gabi ay natapos na rin ang lahat ng gawain at gusto rin ni Yoshi na tumulong ang kanyang ama, pero nagdahilan ito na abala raw siya sa pag-e-entertain sa pinuno ng ahensya kaya't hindi makatrabaho at napansin ni Valkyrie na masaya si Nemesis habang nakikipag-usap at ito ang unang beses na nakita siyang ganoon, at tila nagkakagusto siya sa ama ni Yoshi. Nang ihain na ang pagkain ay nagtanong si Tamaki kung nasaan ang ina ni Yoshi at doon niya nalaman na matagal nang pumanaw ang kanyang ina. Para maiwasan ang lungkot ay sinubukan ng ama ni Yoshi na ibahin ang usapan at nagtanong kung may dini-date ba ang sino man sa kanila. Si Venus naman ay nagbiro na pwede siyang makipag-date sa kahit sino sa kanila dahil gusto niya silang lahat. Tumingin ang ama ni Yoshi sa kanyang anak at tinanong kung may gusto na ba siya sa kahit kanino. Dahil napapalibutan naman siya ng magagandang babae at siguradong naipasa na raw niya ang 38 sa ilan sa kanila pero sagot ni Yoshi, wala siyang oras para sa pag-ibig dahil ang pakikitungo pa lang sa gulo ng lungsod ay sobrang nakakapagod na. Matapos ang pagkain ay abala na ang lahat sa pag-aayos at paglilinis at sina Tamaki at Venus ay nagpunta para tingnan ang mga lumang larawan ng ina ni Yoshi. Si Chloe naman ay palihim na pumasok sa kwarto ni Yoshi upang gumuhit ng graffiti at nagreklamo si Yoshi nang makita ito, pero sa huli ay napagtanto niyang maganda rin pala ang kinalabasan. Nagtanong ang pinuno ng tanggapan kung nasaan si Athena at sinabi ng iba na lumabas daw siya upang bumili ng kung anuman. Habang pauwi na si Athena ay iniisip niya ang mga sinabi sa kanya ni Yoshi at bigla siyang muling nakasalubong si Lucifer. Ang gusto lang talaga nito ay magpakasaya sa mundong ito dahil sawa na raw siya sa mga digmaan sa dating mundo. Napansin ni Lucifer na nahulog na ang loob ni Athena kay Yoshi pero sa isip ni Athena, pagkatapos ng digmaan ay babalik siya sa kanilang mundo at hindi na makialam pa sa buhay ni Yoshi at hindi nagustuhan iyon ni Lucifer. Gusto niyang dito na manirahan si Athena dahil iyon naman talaga ang gusto niya. Sabi pa niya ay napakaganda kung sabay na mamumuhay ang mga tao at mga Diyos. Dumating si Yoshi na hinahanap si Athena kaya't umalis na lang si Lucifer. Pinagalitan ni Yoshi si Athena dahil hindi nito sinabi sa kanya na muli siyang nakipagkita sa isang napakadelikadong nilalang. Sagot ni Athena na hindi niya ito sinabi dahil tahimik na raw ngayon si Lucifer at gusto lang mamuhay ng mapayapa.
Pero hindi naniwala si Yoshi kaya't pag-alis nila ay pareho silang hindi makatingin sa isa't isa at pagbalik sa bahay, sina Mana at Artemis ay bumalik upang kunin ang sulat at nagdesisyong tigilan na ang paghahanap sa kanilang mga magulang. Sina Venus at ang pinuno ng tanggapan ay nag-inuman at habang sina Yukari at Chloe ay umuwi na rin. Naiwan sina Tamaki, Olga at Nemesis at nag-invite si Tamaki at Athena sa isa't isa para maligo, habang si Nemesis naman ay nagyayang manood ng horror movie kasama ang kanyang nakababatang kapatid, at pumunta ang dalawang lalaki sa itaas para mag-usap. Ikinwento ni Yoshi ang tungkol kay Lucifer at pinuna siya ni Olga dahil masyado raw siyang mapaghinala kay Athena. Aniya ay hindi lahat ng Diyos na tinatawag na masama ay may masamang balak, hindi raw tama na husgahan lang sila base sa lakas nila. Nag-uusap din sina Tamaki at Athena at nakaramdam ng matinding pagkakonsensya si Athena dahil nadadamay si Yoshi sa mga problema mula sa sarili niyang mundo. Plano niyang bumalik sa dati niyang mundo pag natapos na ang digmaan at hindi gusto ni Tamaki ang ganoong malungkot na usapan, kaya sinubukan niyang ilihis ang paksa ng mas masaya. Samantala ay natapos ni Olga ang gusto niyang iparating kay Yoshi na wala namang batas na nagbabawal sa Diyos at tao na magsama. Doon namulat si Yoshi at napagtantong nagkamali siya at tumakbo siya para humingi ng tawad, pero pinigilan siya ni Olga dahil hindi raw iyon ang tamang oras. Huli na dahil karating lang ni Tamaki at Athena mula sa paliligo at aksidente silang nabangga ni Yoshi. Napilitan si Yoshi na lumuhad at humingi ng paumanhin pero hindi naman talaga kay Tamaki siya dapat humingi ng tawad kundi kay Athena, kaya lumapit siya kay Athena at humingi ng paumanhin. Hiniling niyang patuloy itong magtiwala sa kanya at naantig si Athena at pumayag na kalimutan na ang isyo, samantala sina Nemesis at ang pinuno ng ahensya ay nagpunta upang hanapin si Ash at ito ang dating mas mataas na pinuno ng tanggapan ngunit nawalan na ito ng alaala. Ilang sandali pa si Ash ay dinala sa isang pasilidad sa Antarctica, kaso bigla itong inatake ng maraming ice monsters at habang abala ang grupo ni Yoshi sa sari-saring isyo, ipinatawag siya ni Jainer sa opisina at ipinakita sa kanya ang isang resignation letter mula sa pinuno ng tanggapan si Veronica. Ikinwento ni Jainer ang buong nangyari, noon si Ash ang naging pinuno ni Veronica pero siya ay nasapian ng halimaw at nawalan ng malay at na-infect. Itinago ito ng headquarters at ginagamot si Ash sa ospital at pagkatapos ay dinala siya sa laboratorio upang pag-aralan. Bigla na lang naputol ang mga kadena ng halimaw na sumapi kay Ash at inatake nito ang pasilidad, kaya naiwan kay Yoshi ang responsibilidad tungkol kay Veronica at habang nasa biyahe, nagtataka sina Yukari at Athena kung bakit parang mabigat ang pakiramdam ni Yoshi. Lahat ay nakasigurong nag-aalala siya tungkol kay Veronica at kasama na ngayon ni Nemesis si Veronica, at patungo sila sa research facility upang labanan ang halimaw at pagdating nila sa kalapit na base militar, agad niyang sinuri ang mga kamera at nakita si Ash na nakahandusay pa rin sa landing platform. Habang dahan-dahan na tumatayo ang halimaw ay winasak nito ang lahat ng madadaanan. Hindi na makalipad ang eroplano ng grupo kaya't napilitan si Yukari na lumipad dala ang isang escape pod na may lamang sina Yoshi at Athena. Dahil malamig ang klima at malamig ang dugo ng maliit na ahas at naging antukin ito ay pinilit ni Yukari na panatilihing gising ang ahas, pero nanaig ang natural nitong instinct at nakatulog ito na naging dahilan ng pagbagsak ng buong grupo. Sa oras na iyon ay nakita ng tatlong babae na nasa panganib si Yoshi ngunit hindi sila makakaalis dahil kailangan nilang manatili upang protektahan ang syudad. Nauna nang natagpuan ni Veronica ang halimaw at pinigilan ito sa lugar, dumating na rin ang grupo ni Yoshi sa base kaya't iniwan nila sina Yukari at ang ahas upang tulungan si Veronica. Hindi sila binigyan ng pagkakataon ng mga sundalo roon kaya inatake sila gamit ang mga drone. Habang tumutulong si Athena kay Yoshi ay nadulas siya at nahulog kaya't nag-merge silang dalawa upang maiwasan ang pinsala. Habang gumagala sila sa pasilidad ay nakahanap sila ng lihim na pasukan at natuklasan na si Ash ang nagsagawa ng samot-saring eksperimento sa halimaw, dahilan kung bakit ito nawala ng kontrol at nagising na rin ang maliit na ahas at binigyan ng maraming pagkain upang manatiling nasa tamang temperatura. Agad silang tumakbo para tulungan sina Yoshi. Nahulog ang dalawa kaso mabilis din nilang dinala sina Yoshi at Athena pataas. Inatasan ni Yoshi si Yukari na hanapin ang energy card ni Ash habang siya naman ay nagtungo upang harapin si Veronica. Naubos na ang kapangyarihan ni Yukari at naipit na siya pero dumating si Yoshi at humaharang upang protektahan siya. Ipinakita niya ang tape kung saan malinaw na si Ash ang dahilan kung bakit nabaliw ang halimaw nang magsanib ito sa kanya.
nagsimulang gumuho ang tore. Bumagsak na ang halimaw at nais na sana itong patayin ni Veronica pero nang titigan niya ito sa mga mata, napagtanto niyang biktima lang talaga ang nilalang kaya't pinigilan niya ang sarili at natagpuan naman ni Yukari ang energy card at gamit ito, bahagyang naibalik ang alaala ng nilalang at nalinawan na ang lahat. Sa huli ang taong gustong hulihin si Yoshi ay siya palang lumabag sa batas tungkol sa proteksyon ng mga nilalang mula sa ibang mundo kaya't siya ang inaresto. Nagpa siya ang grupo na bumalik na at gusto ni Jainer na bumalik si Veronica bilang pinuno ng tanggapan, ngunit pakiramdam ni Veronica ay hindi na siya karapat-dapat dahil muntik na niyang patayin ang isang inosenteng nilalang. Ibinahagi ng lahat ang mga kasalanan na itinago nila upang makibahagi sa responsibilidad, pati si Yoshi ay umamin na nagkaroon siya ng hindi kanais-nais na pagnanasa para sa mga nilalang mula sa ibang mundo. Pagkatapos nito ay bumalik na si Jana at ipinagpatuloy ni Veronica ang kanyang trabaho at papunta na sana si Veronica upang pasalamatan si Yoshi, pero nagumpisa na ang pagtanggap ng bawat isa sa kani-kanilang parusa. Ipinahayag ng manager ng opisina ang malinaw na parusa para sa bawat isa at makalipas ang ilang araw, nagpatuloy ang pagsasanay ng grupo at ngayon ay mas magaan na ang pakikipagtulungan ng bawat isa. Si Yukari ang namamahala sa bitag habang sina Mani at Tamaki ang nagtulak sa mga halimaw sa tamang posisyon, sina Yoshi at Chloe naman ang tumapos sa mga ito at hindi pa rin gaanong nakakatulong si Olga, kaya't nag-focus siya sa physical training upang makabawi. Ngunit sa kabila ng masayang mood ng lahat dahil sa mock battles, lalo siyang nadismaya at ang tanging gusto lang naman niya ay magkaroon ng sariling kasunduan dahil dito ay naisip ni Yoshi na kausapin siya at iparating na umaasa siyang makakakuha na siya ng kontrata at sa halip na sumaya, lalong nadurog ang loob ni Olga pero hindi niya ito ipinakita. Nagpunta siya sa kulungan at nakilala ang bagong receptionist na si Mickey. Pagkatapos nito ay muling humiling si Olga sa mga halimaw na sana'y may pumayag na makipagkasunduan sa kanya, dahil gusto niyang baguhin ang mundo. Isa lamang ang tumugon na isang maliit na halimaw na personal na nahuli ng pinuno ng tanggapan, may isang kondisyon ito at nais nitong makalabas kahit isang araw kapalit ng kasunduan nito kay Olga. Sinabi ng nilalang kay Olga na huwag siyang palilinlang sa anyo nito at ibinunyag na ang kapangyarihan nito ay maihahambing kay Lucifer. Sa usapang iyon ay biglang lumipat ang eksena kay Lucifer na dumiretso sa kulungan at hindi ito alam ng pinuno ng tanggapan at ni Jainer. Kaya nagulat sila nang biglang tumawag ang security guard upang ipaalam na may isang taong nagpakilalang si Lucifer at gustong makipagkita sa pinakamataas na awtoridad ng lugar. Agad na isinailalim sa alerto ang seguridad pero sinabi ni Lucifer na dumating siya ng may mabuting layunin at nais niyang sumali at makipagkontrata sa isang tao. Agad itong tinanggap ni Olga ngunit tumutol si Jainer na gusto niyang malaman muna ang higit pa tungkol kay Lucifer. Hindi naging mahirap kausap si Lucifer pero dahil hindi pinayagan ni Jainer ang kasunduan, napilitan siyang umatras at nagpunta si Olga kay Jainer upang tanungin siya tungkol dito at paliwanag ni Jainer. Hindi naman siya ganap na tutol, gusto lang niyang maging maingat muna si Olga pagdating kay Lucifer. Bagamat dismayado ay nagpunta si Olga sa simulation room upang mag-ensayo sa pakikipaglaban, kahit laban lang sa isang mababang antas na halimaw na hindi pa rin siya nanalo. Naabutan siya ni Hamak na nagsasanay ng walang pahintulot kaya't sinampal siya nito upang matauhan dahil labis ang kabaliwan ng pagharap sa halimaw kahit wala pa siyang kasunduan. Pagkatapos ay nag-usap sila ni Hamak at napagtanto ni Olga na kailangan muna niyang alamin ang totoo tungkol kay Lucifer kung nais talaga niyang makipagkasundo rito, kaya't agad siyang nagtungo sa isang nilalang na kilala si Lucifer upang magtanong. Ngunit tumanggi itong sumagot hanggat wala itong kapalit at nangako si Olga na papayagan niya itong lumabas ng isang araw kapalit ng impormasyon. Biglang naputol ang eksena at isang babala ang agad na tumunog na may ulat na nakatakas na nilalang at sinapian si Olga. Nang marinig ito ng lahat ay agad nilang inisip na si Olga ang nagbitaw ng halimaw, lalo na't nitong mga nakaraang araw ay halatang balisa na siya. Paglaon ay pumasok ang grupo sa katawan ng nilalang na pinakawalan ni Olga at ginamit nila ang estratehiyang pinagpraktisan sa training, ngunit ang tunay na layunin ng halimaw ay paghigantihan ang pinuno ng tanggapan, sapat ang kaguluhang nilikha nito para mapasugod ang matandang babae na may maikling buhok at malaking puwitan. Ngunit dahil mahusay ang pagsasanay ng grupo ay agad silang naghiwa-hiwalay at kumilos ng eksakto ayon sa plano. Dahil sa perpektong teamwork ay nagtagumpay silang talunin ang halimaw at napalaya si Olga.
Pagmulat ni Olga ay natuklasan niyang hindi na niya magamit ang kapangyarihan ng logic at may bakas pa ng kontaminasyon sa kanyang katawan, nagtangkang ipagtanggol siya ng kanyang mga kasama at sinasabing walang sapat na ebidensya na siya ang may kasalanan. Ngunit pansamantalang tinanggal siya sa anumang team dahil nawawala ang kanyang power card, dahilan para mablock ang paggamit niya ng kapangyarihan at sa kasamaang palad, si Lucifer ang kumuha nito at wala ni isa ang nakakaalam kung nasaan siya ngayon. Gumawa ng paraan ang grupo upang matulungan si Olga sa paghahanap kay Lucifer kahit mahirap, kahit imposibleng gawin dahil ramdam nila ang sobrang pagkadesperado niya sa kanyang sitwasyon. Makalipas ang ilang panahon ay nang magising si Olga at naroon muli si Mickey sa kanyang tabi upang alagaan siya, patuloy pa rin ang tiwala ni Mickey na hindi siya ang pinalaya at ang halimaw ay ipinagtapat ni Olga na nagdalawang isip siyang palayain ito, hanggang sa biglang bumukas mag-isa ang pinto at wala na siyang nagawa. Nais ni Mickey na iulat ito dahil may plano na silang ipa-expel si Olga pero sa sarili niyang pakiramdam, naniniwala pa rin si Olga na karapat-dapat siyang ma-expel pero ang lahat ng iyon ay palabas lamang dahil si Mickey pala ay tauhan ni Lucifer, at habang nasa pinakamahina ang estado ni Olga at saka dumating si Lucifer. Ibinigay niya muli kay Olga ang kanyang energy card at inakit siya sa kanyang panig at kinabukasan ay nalaman ng lahat na nawala si Olga. Mas malala pa ay dinala niya rin ang energy support device at inutusan ng pinuno ng tanggapan ang lahat na hanapin ang nasabing device, pero hindi nila ito malocate, posibleng sinira na ni Olga ang tracker nito. Samantala ang maliit na ahas ay natatawa at siya na lang daw ang natitirang mabuting nilalang sa mundong ito, at alam na alam niya kung nasaan si Lucifer at sa kabilang banda ay dinala ni Lucifer si Olga sa isang simbahan kung saan ang kanyang mga tagasunod ay mahinahon na nagdarasal para sa ikabubuti nilang dalawa. Nagtanong si Olga kung bakit itinago ni Lucifer ang kanyang power card, ipinahayag ni Lucifer na nakaramdam siya ng simpatiya para kay Olga dahil para siyang tinitingnan ang kanyang sarili noong nakaraan. Ikinwento ni Lucifer na natalo siya sa digmaan ng mga Diyos at naitapon na at kapag natatakan ka bilang masama, napakahirap nang makawala sa ganoong imahe at habang buhay siyang itinuring na kontrabida, kahit anong kabutihan pa ang gawin niya. Isa raw siyang henyo na maaaring makatulong sa mga tao sa panahon ng digmaan ngunit pinagtatabuyan lang siya ng lahat sa takot. Sinabi niya kay Olga ay kung nais niya ng kapangyarihan, ibibigay niya rito ang pinakamahusay na kapangyarihang posible. Samantala ay lumilipad na si Yukari sa himpapawid habang sinusunod ang mga tagubilin ng ahas, natuklasan niya ang mga hideout ni Lucifer pati na rin ang katotohanan na kasama nga roon si Olga at nadiskubre naman ng organisasyon na ang totoong nagbukas ng kulungan ay si Mickey. Hindi pa rin nila alam kung ano ang tunay na layunin ni Lucifer pero gumawa sila ng plano para hanapin si Olga at ibalik siya, dahil hindi matalino na hakbang ang makipagdigma kay Lucifer sa mga oras na iyon. Gusto ng grupo na malaman kung paano nalaman ng maliit na ahas ang kinaroroonan ni Lucifer at sabi niya, instinct lang daw pero walang naniwala at doon niya inamin na nakipagpustahan na siya dati kina Lucifer at Lo. Nang matalo siya ay itinulak siya ni Lucifer sa mundong ito gamit ang portal at tinatakot din ni Lucifer ang maraming halimaw upang sumunod sa kanya rito. Tinatakot siya ni Chloe gamit ang apoy para ipilit na isiwalat pa ang nalalaman niya pero sa kasamaang palad, iyon lang daw ang alam niya at sa puntong iyon ay naunawaan ng lahat na ang mga halimaw na napunta sa mundong ito ay dinala lahat ni Lucifer, kaya maaaring niloloko at ginagamitan ni Lucifer si Olga sa mga sandaling iyon. Sa kabilang panig ng kwento ay ipinapakita si Lucifer na ikinukwento ang kanyang hangarin na lumikha ng isang mundo kung saan sabay na mamumuhay ang mga tao at Diyos, dahil dito ay tuluyang nakuha niya ang tiwala ni Olga na uhaw sa halaga at pagtanggap. Ipinakilala ngayon ni Lucifer si Olga sa lahat at ipinahayag na makipagsanib na siya rito, bagamat may alinlangan pa si Olga ay alam niyang hindi na siya makakabalik sa security department, siya kasi ang pangunahing pinaghihinalaan sa paglabas ng nilalang. Kaya dahil wala na siyang balikan ay sumama na lang siya kay Lucifer at masaya ang mga tagasunod ni Lucifer sa pagdating ni Olga at naniwala silang siya ang magiging pinuno ng langit. Nagtanong ngayon ang ilang Diyos kung tinitingnan ba ni Olga si Lucifer bilang isang heaven-sent na oportunidad at kahit hindi ito ginagawa ni Olga upang protektahan ang lungsod tulad ng iba, ginagawa niya ito para patunayan ang sariling halaga. Nalungkot ang lahat para kay Olga at sa mismong sandaling iyon ay opisyal nang nagsanib sina Olga at Lucifer, na-detect ng security department ang fusion signal ng dalawa at laking gulat nila nang malaman na nakipagsanib si Olga kay Lucifer,
Si Oga ngayon ay nagpapakalat ng maling impormasyon at sinisiraan ang security department na sinasabing sila raw ang tunay na kontrabida sa buong istorya. Napagpasyahan ng organisasyon na magpadala ng mga tao upang hulihin si Lucifer kaso si Yoshi ang nagboluntaryong makipag-usap muna sa layuning maibalik si Oga. Kasama rin sa misyon si Tere pero si Tere ay maaari lamang magtago sa malapit at tagapamagitan lamang kung lumala na ang sitwasyon. Pagdating nila ay sinabi ni Yoshi kay Oga na nalinas na ang pangalan nito at maaari na siyang bumalik dahil hinihintay siya ng lahat, ngunit para kay Oga ay wala na siyang dahilan para bumalik at gusto na lamang niyang labanan si Yoshi. Ayaw ni Yoshi ng laban pero hindi na rin nakipag-usap si Oga at agad siyang inatake dahilan para tumakbo si Tere palayo, dahil wala ng ibang paraan ay napilitan si Yoshi na mag-transform at lumaban, habang nakikipaglaban at sinubukan pa rin niyang kumbansihin si Oga na matauhan. Nagsimula silang depensahan ang mga atake ni Oga habang pinipilit pa rin siyang kausapin pero bingi sa pakiusap si Oga at tuloy-tuloy ang kanyang pag-atake, mula sa pinakamahina hanggang sa pinakamalalakas na teknik. Samantala si Mana naman ay tumutulong sa security department at natuklasan nila na ang lahat ng tagasunod ni Lucifer ay mga gumagamit ng power card. Ang layunin ni Lucifer ay bigyan ng lugar sa mundong ito ang mga Diyos at ibigay naman sa mga tao ang kapangyarihang matagal na nilang ninanais. Para sa kanya at ito ay isang win-win situation na isang perpektong mundo kung saan sabay na magiging masaya ang Diyos at tao. Ipinahayag ni Oga na ito rin ang landas na kanyang pinili at nag-usap sila ni Lucifer tungkol sa kanilang mga paniniwala at pinili ni Oga na maniwala kay Lucifer, naniniwalang makakabuo sila ng mundong masaya para sa lahat. Pinapaalalahanan pa rin siya ni Yoshi na na-brainwash siya ni Lucifer pero hindi siya nakinig sa halip ay pinabagsak pa niya si Yoshi. Napagtanto ni Yoshi na hindi na sapat ang salita kaya't napagdesisyonan niyang gumamit na ng lakas upang ibalik si Oga. Kaso nang ihagis niya ang kanyang kalasag, gumamit si Oga ng itim na butas upang higupin ito at binato pabalik kay Yoshi at dumating ang tatlong babae at ang pinuno ng tanggapan upang tumulong, pero naiwasan silang lahat ni Oga at sinimulan ang pag-atake. Sunod-sunod siyang naglabas ng mga bituin na hinabol ang bawat isa sa kanila na maging ang eroplano ng pinuno ay nahigop sa itim na butas, isa-isa silang tinamaan at napilitang umatras sa likod ni Yoshi upang siya na ang dumpensa para sa lahat. Ngunit mas lalo pang dumami ang mga bituin na inilunsad ni Oga at kahit si Yoshi ay hindi na kayang harangin ang lahat, wala pa ring balak tumigil si Oga at pinabagsak ang buong grupo at matapos nito ay nagtungo siya sa kulungan upang palayain ang natitirang mga halimaw. Dumating si Jainer upang kumbansihin siya pero inatake siya ni Oga at sinamantala naman ni Lucifer ang pagkakataon upang atakihin ang mga kulungan at palayain ang mga halimaw. Pagbalik nila sa simbahan ay muling nagkita sina Oga at Lucifer at nagbigay ng mensahe sa kanilang mga tagasunod, ipinakita nila ang unang mga tao na piniling pagsamahin sa mga halimaw, pati na rin ang mga bagong volunteer na nais ring makiisa. Mabilis na nalikha ang lugar na kontaminado ng impluwensya ni Lucifer at sabay-sabay na nagsilabasan ang mga halimaw, hindi na makakonekta ang organisasyon sa headquarters dahil sa pagkasira ng mga signal ng komunikasyon sa lugar ng kontaminasyon. Agad na sinimulan ang paglikas sa mga sibilyan at dumating si Jainer upang tumulong at ipinahayag niya na simula ngayon, siya na ang mamumuno sa operasyon at abala rin ang ibang sangay ng organisasyon, kaya sa ngayon ay kailangan nilang harapin ang suliranin ng mag-isa. Ang lahat ng may kakayahang lumaban ay ipinadala sa labanan at ang kanilang misyon ay isasara ang lahat ng space gate sa itaas ng lungsod, pagkatapos ay nagsama-sama ang grupo at nagtungo sa iba't ibang lokasyon. Si Yoshi ay ipinadala upang hanapin si Oga at hiling ni Veronica sa kanya ay huwag itong talunin agad kundi bumili ng oras, upang siya naman ang makapaghiganti sa halimaw na may matinding galit sa kanya. Agad na nakipaglaban si Yoshi kay Oga at sa halip na hintayin ang unang pag-atake ni Oga, kumilos na agad si Yukari upang habulin ang mababang antas na halimaw sa kindergarten dahil mahina ito, ang tanging nagawa lang ay tumakbo palayo. Si Aman ay agad hinarap ang kanyang kalaban at habang si Chloe naman ay muling nakatagpo ang halimaw na Fantoshi, si Tamaki ay nahirapang kalabanan ang halimaw na nagpapaputok ng mga rocket at iyon ding halimaw na unang hinarap ni Yoshi noong una silang nagkita. Samantala sa loob ng organisasyon ay may ilan na hindi komportable sa pagsasabog ng mga miyembro para makipaglaban, sa nakaraan ay sabay-sabay silang lumalaban upang mapabagsak lang ang isang halimaw at ngayon, kahit si Yukari na walang karanasan sa labanan ay nakalaban ng antas isa na demonyo.
Subalit wala nang ibang mapagkakatiwalaan si Janna kundi ang tanging mandirigmang nasa panig ni Mana. Unti-unting nasanay si Mana sa galaw at ritmo ng halimaw na kanyang kinakalaban at naghagis ng lubod ang Fantoshi Monster upang hulihin si Chloe, ngunit nakatakas siya. Si Tamaki ay napagtanto na kailangan niyang umatake na rin at sa halip na puro paghilom ng sugat ay mabilis nilang ipinakita ang resulta ng kanilang training, gamit ang kani-kanilang pinakamalalakas na atake ng sunod-sunod. Si Veronica ay agad na kumilos at nilinlang ang halimaw sa isang mental trap na inihanda niya. Pumasok sa loob ng range si Mana at naglunsad ng malakas na sipa at inunat ni Chloe ang kanyang espada at tinataga ang Fantoshi. Si Tamaki ay gumamit ng whip upang bigyan ng huling atake at samantala ay kalmado lang si Yukari habang binibigkas ang kanyang teknik, at ang maliit na ahas ang tumapos sa laban. Ngayon ang natitira na lang ay ang pinakamalakas na si Lucifer. Pero sa ngayon ay tanging si Veronica lang ang may sapat na enerhiya upang tumulong kay Yoshi. Pagod na ang mga babae pero naniniwala si Yoshi na silang dalawa ay sapat na. Ginamit ni Yoshi ang bago niyang kakayahan at ang Absorption Shield, na kaya nitong saluhin ang lahat ng atake kapalit ng matinding konsumo ng enerhiya. Pumwesto siya upang masalag ang mga atake at habang si Veronica naman ang inatasan na umatake. Kaso may tactics rin ang kalaban at kaya nitong sumipsip ng atake na dahilan para maguguluhan si Veronica. Napansin ni Yoshi na hindi kayang sabay na umatake at magdepensa ni Olga, kaya binalak niyang ilihis ito sa pag-atake habang nagbibigay ng pagkakataon kay Veronica na umatake. Bumalik siya sa paggamit ng kanyang normal na kalasag at sumugod upang ihagis ang kalasag ni Olga at nang umatake si Olga. Agad naglunsad si Veronica ng kanyang teknik pero napaghandaan ito ni Olga at agad siyang nagsummon ng isa pang staff, kaya nagawa na niyang sabay na umatake at magdepensa. Nagbitaw ng dalawang atake si Olga ng sabay at naubos na ang enerhiya ni Yoshi, dahilan upang bumalik siya sa kanyang anyong tao at ginamit ni Veronica ang kanyang katawan upang protektahan siya at si Athena, at nawalan siya ng malay matapos nito. Ipinahayag ni Olga na simula pa lang ay hindi talaga ito laban at aniya. Ang landas na pinili ni Yoshi ay humahantong lang sa kabiguan at umalis si Olga at iniwan si Yoshi upang pag-isipan ang lahat. At bumalik na si Olga para sa muling paghaharap at doon ay bumagsak na ang ibang mga sangay ng organisasyon, at ngayon ang natitirang kinokontrol ni Lucifer ay ang huling sentro ng kapangyarihan. Bumalik ang lahat sa base at naging tapat si Yoshi sa kanyang sinabi na hindi pa raw sapat ang kanyang lakas upang talunin si Olga. Kasama si Athena ay nagpunta siya upang hanapin ang kanyang ama at kapatid, pinili pa rin niyang tuparin ang pangako niya sa kanyang kapatid na hindi siya matatalo kahit kanino. Tatalunan niya ang final boss at patutunayang siya ang tunay na bida ng kwento at may gusto siyang pag-usapan kay Athena. Sa oras ding iyon ay nagkamalay na si Veronica at bagamat may sugat pa rin ay mabilis siyang makakabawi upang makipaglaban muli. Kailangan na nilang bumuo ng bagong plano dahil hindi sila maaaring manatili roon ng matagal. Kaya't sina Yoshi at Athena ay nagpunta kay Jainer upang humingi ng pahintulot at saka sila bumalik muli sa larangan ng labanan. Ilang sandali pa ay nagtanong ang mga babae kung bakit pinayagan ni Jainer si Yoshi na lumaban muli kahit hindi pa niya natatalo si Lucifer. Ipinaliwanag niya na may ibang landas na pinili si Yoshi na tama na pinili nilang gamitin ang explosion bilang huling paraan. Noon lang ito narinig ng mga babae at hindi pa rin nila maintindihan ng buo pero simple lang ang sagot. Handa si Yoshi na muling isakripisyo ang sarili para lamang matalo si Olga. Pinayagan siya ni Jainer na gamitin ang kapangyarihang iyon at ngayon ay sa harapan ni Olga. Nagbago na ang suot ni Yoshi at naka-armor siya at may dalang sibat at nang makita ito, naging maingat din si Lucifer at pinayuhan si Olga na maging handa rin sa paggamit ng explosion kung kinakailangan upang makakalaban si Yoshi. Kumuha si Olga ng dalawang baston at sinubukan na gumamit ng teknik. Pero nagsummon si Yoshi ng maraming kalasag upang saluhin ng buo ang atake at kinuha niya ang sibat at umatake, isang malakas na saksak ang nagpalipad kay Olga ng 12-dosenang metro. Tumawa si Olga dahil pareho na talaga silang dalawa na napakalakas kaya't si Lucifer at Olga ay sabay na nag-activate ng kanilang explosion power upang simulan ang isang matinding labanan. Lumawak ang kontaminado na lugar at kumalat sa buong base at naaapektuhan ang lahat ng nasa loob. Gusto ni Venus na mapapaalis ang lahat mula sa base kaso ayaw nilang umalis at gusto nilang makita kung paano matatapos ang laban. Hiniling ni Yoshi kay Athena na protektahan ang lahat at pagkatapos ay pinalawak niya ang sarili niyang power zone, na neutralize nito ang zone ni Lucifer at pansamantalang naprotektahan ang lahat.
Nagkatitigan ang magkabilang panig at tinanong ang isa't isa kung ano ba talaga ang tinatawag nilang paraiso. Para kina Lucifer at Olga, ito ay isang lugar kung saan lahat ng tao ay maaaring mamuhay ng pantay-pantay, na walang sino man ang nakakataas sa iba. Pero para kina Athena at Yoshi, ang paraiso ay isang lugar kung saan ang mga tao ay maaaring mamuhay ng masaya kasama ang mga taong mahal nila. Parehong panig ay umatake upang iwasan pa ang karagdagang pag-uusap, kaya nagkaroon ng matinding pagpapalitan ng mga atake gamit ang kanilang mga espada. Matapos itulak ni Olga si Yoshi, ay hinagis ni Yoshi ang kanyang kalasag at agad siyang umatake muli, dahilan upang umatras si Olga, kaso bumalik ang kalasag at tinulungan si Yoshi na makarespond agad, at sinipa niya si Olga papalayo na hanggang sa gilid ng tore. Nang subukan ni Yoshi na mas ulit ang pagkakataon at e-corner si Olga sa gilid, tahasang sinabi ni Olga na halos imposibleng manalo si Yoshi at dito na matatapos ang lahat para sa kanya at kay Athena. Gumawa si Olga ng itim na butas at pinatrap si Yoshi sa loob nito at sumabog ang butas. Ang tanging nakitang resulta ay ang pagkatalo ni Yoshi. Ayaw ng mga babae na tumunganga lang, kaya't tumakbo silang lahat upang may gawin at hindi na sila napigilan ni Jainer dahil kapag natalo sila rito ay pati ang kinabukasan ay mawawala. Paulit-ulit na tumatayo si Yoshi na kahit pa pinakawalan ni Olga ang napakaraming meteor upang pilitin siyang magtayo ng mga kalasag bilang depensa. Tumakbo ang mga babae upang pumwesto sa harap ni Yoshi, kaso ayaw ni Olga na saktan sila, dahil ang laban ay para lang sa kanilang dalawa ni Yoshi, pero si Lucifer ang may ibang balak at gusto niyang masaktan sila kaya't siya ang kumuha ng kontrol. Mabuti na lang at bumangon si Veronica at pinrotektahan sila mula sa atake, ngunit agad na muling bawiin ni Lucifer ang kontrol at ipinakita na niya ang kanyang tunay na motibo, nais niyang dominahin ang mundo at hindi likhain ang paraiso. Wala na siyang pakialam sa tinatawag na pagbabahagi ng enerhiya dahil kung kaya niyang magbigay, kaya niya ring bawiin at itinapon niya ang kanyang staff at piniling lumaban gamit ang sarili niyang lakas. Lumapit siya para makipagsapakan kay Yoshi at isang maling sipa ang nagpalipad kay Yoshi, at sinundan niya ito ng isang suntok na yumanig sa buong tore, kaso sumugod muli si Yoshi at binigyan ng isang malakas na suntok si Olga. Dahil sa pagguho ng tiwala sa pagitan ni Olga at Lucifer at humihina siya at bumalik ang bentahe kay Yoshi, ngunit nais pa rin ni Yoshi na iligtas ang lahat at pati si Olga dahil sa kanyang hangarin na hindi maging sakim sa kapangyarihan. Ang katawan ni Olga na sinapian ni Lucifer ay unang nawala ng lakas at malapit nang maghiwalay ang dalawa. Ginamit ni Yoshi ang kanyang lakas upang balutin si Olga at protektahan siya mula sa masamang epekto ng explosion. Ayaw niyang maranasan ito ni Olga dahil siya mismo ay dumaan na sa ganoong sakit. Ngunit makalipas lamang ang ilang sandali ay unti-unting naubos ang lakas ni Yoshi at umabot na siya sa kanyang limitasyon, lumipad ang kanyang mga energy card at kahit anong gawin ng mga babae hindi pa rin nila ito mahahawakan. Isang linggo ang lumipas at nagising si Athena at nahanap na ng grupo ang halos lahat ng card, ngunit may isa pang nawawala. Si Olga mismo ang nagbigay ng ideya kung paano hanapin ito at ngayon, dala niya ang 3 bomba na tanim ni Veronica at kapag nagtangka siyang magtraidor ay agad siyang sasabugan. Nakulong na si Lucifer pero nang makausap siya ni Olga ay hinimok pa rin niya itong magbago, subalit bilang isang demonyo ng kayabangan na hindi siya nakikinig kahit kanino at itinago ni Olga ang isa sa mga power card ni Lucifer, at ito ang card ng ideal world na gusto nitong likhain. Itatago niya ito bilang paalala sa sarili upang hindi na siya matukso muli at upang subukang likhain ang ganoong mundo sa sarili niyang paraan, tulad ng dati nilang pinapangarap, at matapos iyon ay tuluyang naglaho si Lucifer. Muling natagpuan ni Athena si Yoshi, kaso ang nawawalang card ay naglalaman ng alaala ni Yoshi, kaya't hindi na niya maalala kung sino si Athena at nawala na rin ang damdamin ni Athena para kay Yoshi, ngunit ipinangako niya sa kanya na muli niya itong hahanapin upang humiling ng isang pabor. Malamang gusto niyang halikan ang magnum ni Yoshi pero upang mangyari iyon, kailangan munang maalala siya nito at isang nakakatuwang bagay na tuluyan nang natapos ang digmaan sa pagitan ng dalawang mundo at akala ng lahat ay babalik na sa kani-kanilang mundo ang mga Diyosa, subalit pinili nilang manatili dahil masarap ang pagkain dito at komportable silang lahat. Naglakbay ang lahat sa iba't ibang lugar upang hanapin ang memory card ni Yoshi at nagsimula muli si Yoshi sa kanyang training. Pero sa bawat pagkakataon ay palagi siyang tumakas at si Olga ay nauubusan na ng pasensya. Nang marinig ito ni Athena ay bumalik siya at muling natagpuan si Yoshi,
Lumalabas na gusto rin niyang tumulong sa paghahanap ng mga card at natagpuan niya ang card ni Athena, dahil dito ay muling na-in-love si Athena sa kanya. Kaya't nangakong tutulungan niya si Yoshi na mahanap ang kanyang mga damdamin at upang makapagsimula silang muli at marahil para magkaanak, baka iyon ang mangyayari.